ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle of your favorite stars, lokal man o international, we got you covered. Sa ngalan po ni Showbiz Angel, ito si Arnold Herrera and you are watching Scene Zone. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. And on today's episode of Scene Zone, may nagbabalik sa DZRH TV studio at para sa isa na namang kwentuhan at solid na tugtugan. Walang iba, kundi ang OPM rock band na Grace Note. Welcome to the program, Grace Note. Yo, hi. Sa ating audience Hello. na nanonood sa atin sa DZRH TV. Ayan, so kumusta naman ang pasok sa inyo ng Enero? Alam ko sa social media accounts ninyo na sunod-sunod ang mga tours, at nagpapatuloy ang inyong album tour ng walang makakapigil. And of course, kabi-kabilang mga gigs. So, masaya ba ang pasok ng Enero para sa bandang Grace Note? Yes, of course. Masaya, di ba? Unang-unang gig namin actually, nung pumasok yung taon is sa 19 East and sold out. So, ang daming tao. And ang saya ng energy, di ba, pagpasok ng taon. So, ayun. Tapos nagsunod-sunod na siya. Currently, nagtutour din kami ng album namin. Yeah, tinuloy namin siya from walang makakapigil tour. So, hopefully masundan pa. So, hindi namin sasabihin na last leg na yung huli. So, baka magkaroon pa kasi ng susunod. So, ayun. Nag-enjoy yung mga tao, nag-enjoy kami. We love the energy. So, ayun. At Happy kami. naglabas kami ng bagong music video. Yes, Just pag-usapan last lang. last week lang, no? Yeah. Yung Phoebe. Yes, yeah. Para sa ating mga audience dyan na talagang mga certified na for parents, talagang mapagmahal sa kanilang mga cats and dogs. Mamaya pag-uusapan natin yan. So, kayo naman, EJ and Tatsi, kamusta naman ang pasok ng Enero para po sa inyo? Kumusta EJ? Friends pa rin kami at Tatsi. Pero maganda yung pasok kasi dahil yun nga, sakto na mayroon kaming bago nilabas din. And tuloy-tuloy lang yung mall tours. Tapos bawat isa naman sa amin na chine-check naman namin isa't isa. So okay naman kami. Okay ba tayo? Parang okay naman. Tahimik pa si Tatsi. Hindi, okay naman. Okay ang pasok ng Enero dahil sana madagdagan pa yung mga namin, yung album tour. Sana mag-laps. Tapos, tuloy-tuloy lang din. So, Of course, lahat naman tayo looking forward na magpatuloy pa ang inyong mga album tour. And of course, ngayong pag-usapan natin itong album ninyo na walang makakapigil. And doon sa album ninyo, na-feature ninyo sila Yael Luzon and of course si Zel Bautista naman ng December Avenue. So, nung nakaraang album ninyo, 2019, yung End na album, nagkaroon din kayo ng maraming collaborations and it's been a few years na rin bago kayo nagkaroon ulit ng collaboration. So, refreshing bang experience? May panibagong flavor ba sa pagpasok ng panibagong collaborations for this album? Yes, of course. Yung mga artists kasi na-collaborate namin, syempre iba-iba din. So, from, yun nga, sa End album, dami naming artists, including sila Kuya Chito, ng Parokya ni Edgar. And for this new album, we're very grateful na we get to collaborate din sa mga kaibigan namin sa industriya, which is si Zel and si Yael. Nakakatuwa lang na yung flavor na binigay nila, sobrang perfect sa song na nirelease namin. Like si Yael, he's into running talaga. So for takbo, siya yung naisip namin na perfect for the song. Kasi legit na tumatakbo talaga siya. So, si Zel naman, it was a very special collaboration kasi yung nagsulat ng kanta, siya rin yung nagsulat ng kantang Torete ng Monster 88 na nagustuhan ni Zel. Kaya yun, kami ni Zel kumanta and then si Sir Darwin yung nagsulat. So, Pag-usapan naman natin, kanina nabanggit natin yung kanta na Phoebe. Diba? Recently, kaka-release lang ng music video nun. And ano bang kwento sa likod ng Phoebe? And is it related to a real-life story? Can you share with us? Yeah, actually yung music video, it's a true story kung mapapanood niya. Pero yung Phoebe, kwento niya, it's about my first cat. Her name is Phoebe. She's a Siamese. Naging cat ko siya noong 2014. During that time, hindi ko talaga planado magka-cat. Pero, ayun, bigla siyang dumating sa buhay ko, not expecting na it will change me.
Pero naniniwala ko na hindi siya aksidente. So, ayun, yung Phoebe, it represents new beginning. Ano din siya, during that time, sobrang addict na addict ako manood ng TV series na Friends. Yes. Kaya pinangalan ko yung favorite character ko na si Phoebe Phoebe. Buffet. Yes, si Phoebe Para sa Buffet. mga fans The, yan ng Friends, American sitcom. the, Of course, si the Phoebe. smelly cat. Ayun. Tapos yun, unfortunately, yung story kasi ni Phoebe nawala siya a year after. So until now, I still don't know where she is. So yun, sinulat ko yung kanta para maalala yung mga memories na nagawa ko with Phoebe. Tapos for the music video naman, yung nag-star, yung cat actor na nilagay namin doon, kamukha naman niya yung cat ko 2 years ago na white Persian, si Cheese. And kamukha niya yung nag-portray. So, ano din. It brings kumbaga, back memories. yeah, din. parang may layers yung ano. Pero, yun, yung Phoebe gusto namin siya i-dedicate actually sa mga nagmamahal ng mga fur babies nga, mga cat lovers, mga even your dogs. Kumbaga, hindi natin masyado na pag-uusapan talaga sa songs. Pero, ayun, ano siya, kumbaga, para sa mga nagpapangiti sa atin tuwing na umuwi tayo. So, ayan, minsan hindi natin namamalayan kasi sila yung nagpapagaan ng lahat eh. Sila yung humihigop ng pagod natin. So, we just wanted to make something like appreciation lang for them. So nabanggit mo kanina, 2014 nang dumating sa buhay mo si Phoebe. Yes. Nawala siya Ano bang 2015. nangyari ngayon recently? Bakit naalala mo na for this 2025, gawa natin ng kanta si Phoebe? Matagal na nasulat yung song eh. Pero may ganun talagang kanta. Yung minsan late na siya nagpapa-release. So nandyan lang siya. Tingin mo ba parang may something pa na kulang dun sa kanta? Or parang feeling mo hindi pa siya right timing, kaya di mo pa siya nilalabas? Yeah, during that time. Actually, nahihirapan nga ako pakinggan pa nung time na yun kasi talagang iba yung impact din sa akin nung song. Pero may mga songs na nasusulat ko ngayon, next week pwedeng i-release na. Parang gano'n. So, iba-iba kwento. So, for Phoebe, yun yung kwento niya. Matagal na siyang nasulat. Tapos ngayon lang siya, 2026 na release. So, parang tribute na lang din siya. 2025 pala. Yeah, tama. 2025 pala siya na-release. Yeah. Ayan, sa ibang members naman ng Grace Note, kayo po ba ay mga certified na fur daddies? Ayan, meron po ba kayong mga inaalaga, mga cats and dogs para sa mga audience natin na hindi nakakaalam, baka naman fur Sa parents kanya, na kayo? Scale daddy, tas ako naman, feather daddy. Scale Kasi Daddy. nag-aalaga siya ng isda. Isda naman. Actually, business nila yun. Meron silang pet shop. Tapos ako naman may 2 akong birds. 1 big, 1 small. So, yun. Paano po ba binago nila yung buhay ninyo? Pagkakaroon ng mga pets? Tinitignan ko lang naman siya. First Wala time kasi, may Hindi siya ulam na nakakapagsalita. Pero di ba minsan, pag wala akong makausap, sila yung kukwentuhan mo. Hindi. Maganda yung mga naman. Nakaka-relax kasi sa tignan. So, di, iba-iba yung ano eh. silence, no? Yeah. Yung ka na halin Yes. nila kapag tinitingnan mo sila. Yung water. Stress ka, yes. So, Diba? Tsaka ito, yung nagagawa niya ng song. So parang ang galing lang na ngayon, yung pagpapahalaga natin sa mga hayop, iba na. Well, yung mga pets, di ba? Parang talagang special treatment. Minsan nga, mas iniiyakan pa natin yung mga hayop sa totoong tao. Hindi, pero lahat tayo may kanya-kanyang Phoebe sa buhay. Ayun. So, Actually, that brings me to my next question. Para po ba sa inyo, sino po ba yung mga Phoebe ng inyong buhay? As of the moment. si EJ makakasagot niyan. Go, Actually, AJ. recently, so Sino ba ang Phoebe ng buhay mo, AJ? unexpectedly meron akong na-encounter na actually girlfriend ko na siya ngayon. So parang unexpected na dumating siya. Then parang eksakto doon sa mismong song. Tapos parang pakiramdam mo parang home whenever you're with that person. Tapos you get to share everything talaga. So si Phoebe ay Siamese. Ito siya. Ito yung hinahanap natin. We're finding Phoebe, guys. So sa inyong social media accounts, kasabay ng inyong mga album tour, nilabas ninyo yung parang concept ng Finding Phoebe. So ano bang concept behind this? Ano bang kwento? Bakit kayo naglabas ng ganito?
para malaman ng ating mga audience na personally ako, hindi ako familiar. Anong concept ng Finding Phoebe? Yung kwento kasi ng Phoebe, diba, nawala siya. And until now, hindi pa rin namin siya nahanap. So, na-incorporate namin yung concept na yun sa blind box. Sobrang ano kasi siya ngayon. Puso ang blind yeah, box it's a new thing na parang iba yung excitement kasi pag may blind box. Tapos meron kang collection na na hahanapin. Ito si Jazz, mahilig siya sa mga ganun. Hanap na po ba kay Phoebe? So, Wala pa. Kaya Finding Phoebe. So hinahanap namin siya. So definitely, magkakaroon pa ng fifth leg ang ating Yeah. walang makakapigil. Most likely. Kasi Hopefully. kailangan nating mahanap si Phoebe, of Yeah, course. tas yung catch doon, pag hindi si Phoebe yung nahanap, pinapa-adopt namin yung cat na nakuha namin sa blind box. Oh, that's nice. Yeah, so yung criteria lang noon is dapat naka-follow sa lahat ng socials namin tsaka naka-save yung walang makakapigil album sa kusang digital platform sila nakikinig. So, ayun. So babalikan ko lang, Eunice, kanina nabanggit mo yung Smelly Cat. Actually, gusto ko rin siyang pag-usapan. Baka naman pwedeng mabigyan natin ng patikim man lang na sample ang ating mga audience, exclusive dito sa Scene Zone, ng isang verse man lang ng Smelly Cat ng TV Buffet para sa mga fans ng Friends, of course. I'm sure makaka-relate kayo and maintindihan nyo ang Nakaparang- ating munting kanta. Meron kasing tamang way yung pagkanta eh. Smelly cat, smelly cat. Baka magalit si Phoebe. What are they feeding you? Smelly cat, smelly cat. It's not your fault. Yan. Ayan. Smelly cat. Thank you so much, Eunice, for that sample. Maikli, pero of course, we'll take it as that. So, for our next question, ito, di ba, 2026 na. Balikan muna natin, 10 years before. 2016, nauuso ngayon yung trend na binabalikan yung nag-throwback yung mga netizens sa kanilang mga events, mga ganap, mga selfies from 10 years before. Naaalala niyo pa ba? From 2016, ano ba yung mga favorite memories ninyo, mga pinagagagawa ng Grace Note? First of all, kaya ako nagpagupit para magmukhang 2016 ulit yung itsura. All over 10 again. years younger ulit, biro lang. Para bumata. Ito yung yung time na nag-release kami ng Transparent. Yeah, Transparent 2016. album. Right. Second album. second album. So ayun, ang saya nun. Ang saya ng process nun. Yung mga events na tinugtugan namin, tsaka mga artists na nakasama at the time. And din, parang sobrang full of full of energy. Ganun. I mean, hanggang Dami ngayon rin naman. natin ng out of town. Daming out of town gigs. Ito si Tatsi, madaming out of the country. Gusto ko malaman yung kay Tatsi kasi of course, you're almost a decade being a part of Grace Note. So nakita mo ba yung growth ng Yeah, ng tsaka Grace yung Note sa 20 years na kasama din mo ang Grace Note? Yes. Nakita ko naman. Nakita ko, yung itsura nila dati hanggang ngayon. Siyempre, nag-mature na. Ganun pa rin. Tapos, Nag-iba ba yung nag-mature ba yung Yeah. music ng Grace Note, yung mga yung lyrics? music tsaka individually, parang iba. So, ang saya lang na yung pamilya mo nakita mo, yung growth na, maganda yung growth. Ito naman, Eunice, of course, being part of the band from the start pa lang ng pagkaka-develop ng Grace Note. Anong na-imagine mo ba na magtatagal ng ganito ang banda? And magsusurvive siya kasama ng iba pang mga sikat na banda dito sa Pilipinas? Actually, yes, nakikita ko siya for long term kasi the very first time I thought na magbabanda ako. And when I started writing songs, sinabi ko talaga sa sarili ko na parang ito talaga yung gusto kong gawin. So, nakaka-touch lang na malaman na meron na akong kasama sa pangarap. And ito, sila. Kumbaga, sinamahan namin isa't isa. Kumbaga, we dream the same dream. And ang saya lang kasi kami mismo, hindi na rin namin namalayan na parang 2026 na pala. Parang, we always go back sa roots. We always look back na parang, grabe, we've been through a lot, pero we're still here and it's something that I'm really proud of. Na tipong minsan pinapat ko yung back ko, parang galing, tuloy-tuloy lang kasi you're still living it. So, kanina nag-throwback tayo from 2016. Ngayon naman, balik tayo sa 2026. So, ngayong pagpasok ng bagong taon, ano nga ba? Curious ako,
Ano nga bang New Year's resolution ng bawat isa po sa inyo? Let's start with you, EJ. Pagkakaintindihan sa kapwa at saka pagmamahal. Yan. Generic pero pag inisip mo, mahirap siyang gawin ng karamihan kasi estimate nila yung power ng love tsaka intindihan sa bawat isa. Yan. How about you, Tatsi? Peace lang sa country natin. Wait na mga Mas kabando. lang. Mas doon na ako eh. Alam mo yung, minsan, mas gusto ko gumanda na yung bansa natin. Yes. Kasi pag gumanda yan, damay na tayo lahat doon. Isahang Oh, yes, That's yun na true. yun. Request na lang in prayer na lang. Your Lord, please. How about you, Jazz? New Year, same me eh. De, joke lang. Siguro mas mag-focus sa kung paano mo mas aalagaan yung sarili. Self-care naman. Oo. Yun. Sa lahat ng aspeto siguro. Like, try your best. Hindi naman natin minsan maiiwasan yung mga situations na mapupuya tayo, ganyan, especially sa line of work namin. Pero as much as possible siguro, like, mas magiging aware na. How about you, Eunice? Magpaka-healthy. Yan lagi kong sinasabi every year. Yeah, or medical? in general, everything. Kasi kumbaga, totoo yung sinasabi nilang health is wealth. Kumbaga, magagawa mo lahat ng gusto mo kung healthy ka. Healthy ka. So, yun lagi yung parang reminder ko rin sa sarili ko. Not just every year, but every day na magpaka-healthy talaga. And ngayon naman, at this point, gusto kong mas makilala pa ang Grace Note. Kaya naman, maglalaro tayo ng isang simpleng laro na tinatawag nating Me or Not Me. Ayan. So, we have 5 statements here na susubok sa pagkakakilanlan natin sa Grace Note. So, are we guys ready? Ready po? Gets naman ang ating mechanics? Okay. So, for our first, Me or Not Me, naglolong press ng kausap sa messenger para i-check ang kanyang message para malaman kung dapat mo ba siyang replyan. Ayan. Sino yung mga nanglolong press dyan sa messenger? Long press? Sa mga naka-iPhone. Sorry. Naku, hindi yata nakarelate si Tatsi. Paano yun? Natry ko siya once, pero hindi siya lagi. So, paano yun? Me and not me. Me and not me. Me and yun sa... Depende kasi siya. depende sa kaso. Hindi- So, bakit ba? Bakit niyo siya ginagawa? Sa'yo? Siguro, avoid lang ng confrontation. Ah, yes. Kapag minsan awkward yung topic. Pangalawa naman, so kung ang DZRH ay kilala bilang una sa balita, sino naman kaya sa Grace Note ang una sa chismis? Sino ba ang madaldal dito? Laging chumichismis. Tatsi pala ang ating video sa chismis. Nako, Pwede ako mag-DCR eh. Papaliwanag si Tatsi, bakit nga ba ulit sa chismis? Mukhang tahimik pero Hindi. may chismis pala, no? Ano lang ako, napansin Kwento ko lang mo. yung Hindi naman. Kwento siya. Kwento si Tatsi mo. Kwento lang. Kwento lang. Uy, baltano ba si ano? So for our next part, palaging late sa call time. May production. Sino bang nalilate palagi? Palagi. Ay, wow. Parang hindi. On time palagi ang buong Grace Note. So, Heart? congratulations. Ayan, good job. So for our fourth one is madalas makalimot ng lyrics ng kanta. Parang walang ata. Sa akin ata, applicable yun. May time ba na nagkaroon ka ng performance sa in the middle of a tour, maybe a concert? Yes, of course. Kalimot ka ng It lyrics. happens talaga. Yeah. It's normal naman. Nangyayari siya lalo na pag bagong kanta. For our final statement, of course, Me or Not Me, soon to be Mrs. Pertiera. Ayan, soon to be Mrs. Pertiera. Ay, wow! Mrs. Pertiera, ayan. So, Eunice, alam naman natin na ikaw, this 2025 ay na-engage na sa iyong partner na si Andrew Pertiera. So, baka naman pwede kang mag-spill ng few details dito sa DZRH TV. Meron na ba tayong wedding song na napipili? May tema na ba? Or anything you'd like to share sa ating audience na pwede nilang malaman? Actually, we started preparing. Nakaka-overwhelm kasi ang dami palang kailangang asikasuhin pa nag-wedding. Pero little by little, naayos naman namin. Nakapag fitting na din. Stuff like that. Food tasting,
adult stuff. About the song, well, yung mga songs kasi na ni-release like for Walang Makakapigil, it's actually parang connected na rin dun. So, most probably, yeah, you might parang maririnig yung song na yun, Walang Makakapigil. Maybe for reception, ganun. Oh, yeah. So kung nanonood ngayon ng iyong love of your life, meron ka bang short message para sa kanya? Hi, if you're watching, I just want to say that I'm excited to be married. And, yeah, walang makakapigil. Wow, walang makakapigil. And of course, I'm sure the entire band is happy sa inyong marriage. Yes, actually, they're very supportive, and I'm just blessed to have them. Dami nga inuutos yun. Ay, Pinaprepare ko na rin sila kasi sila yung Si Pigeon. sila maid of honor. and of course, para mapakinggan, mapanood ng ating audience, of course, kasama natin ang Grace Note para sa kanilang special performance dito lang sa DZRH TV, Scene Zone. Naaalala mo pa ba nung una tayo nakita? Kislap sa iyong mga mata. Di ko maiwasan, parang gustong makilala. Lahat ay dun nagsimula. Di mo alam kung paano mo napapagaan ang lahat. At bigla na lang nandyan ka. Di mo alam kung paano mo napapagaan ang lahat. At bigla na lang nandyan ka. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa'kin at makikinig ng mga kwentong sa iba. Di ko masabi, uwi akong nasasabik, mayakap ka ng sobra.
sa'kin at makikinig ng mga kwentong sa iba di ko masabi. Bilang pagtatapos na lang din sa ating interview, looking forward, ngayong 2026, ano ba ang mga dapat asahan ng inyong fans sa inyo? Mga pwede niyong i-reveal, mga possible next album, mga merchandise you'd like to share sa ating audience looking forward? Probably more gigs. More gigs. Yeah, kung gusto niyo maging updated sa shows, we'd love to meet you. And abangan nyo na lang yung updates namin about the tour kasi for sure you'll hear more from Wala Makakapigil album. So, Papatuloy siya hanggat hindi nahanap. si Phoebe. Nasa ngayon na Yes. hindi pa rin nahanap ng ating mga audience. And Yes. bilang, again, pagtatapos na lang din, alam ko, familiar kayo dito sa trend na to sa TikTok, yung manifestations ngayon 2026. Ngayon ba 2026, mag-fill in the blanks lang tayo para sa ating last statement. So, ngayong 2026, walang makakapigil sa akin blank. Ngayong 2026, walang makakapigil sa akin maging masaya. Mhm. Yun na yun eh. Baka may iba pa. Ngayong 2026. 2026, walang makakapigil sa akin magmahal ng mga kabanda ko. Yeah! Mga kabanda pala. Yes. How about you, Jazz? Sa akin, mag-grow. Mag-grow. Walang makakapigil mag-grow. Professionally, personally, lahat naman yan. Yeah. Oo, like in all general aspects. In all aspects of life, pasok ang ating growth. And finally, Eunice, Wala makakapigil sa akin magsulat ng kanta. ng kanta. So expect pa natin na in the future, magkakaroon pa na mas marami pang mga kanta and album More stories. and album tours and most likely concerts. Ang Grace Note, aabangan natin yan sa mga susunod pang mga taon at dekada. Salamat palagi sa suporta. Mabuhay kayo for supporting the local scene. At thank you rin, Scene Zone, for having us. And there you have it. Hatid pa rin ang pangmalakasang kwentuhan at tugtugan kasama mga certified hindi magpapapigil ngayong 2026. Muli sa ngalan ng ating Showbiz Angel, ito po si Arnold, ang inyong stand-in Showbiz A ng DZRH TV. And this has been Scene Zone kasama ang Grace Note! Bye guys!